Evening everyone. Here's my report for Lesson 5, Pair Tutoring. Pair tutoring is a method of education in which pupils assess each other and study by themselves. So, ang pair tutoring is a method of education kung asa ang mga estudyante magtinabangay sa ilang pagkanton. Dili lang kay ang permanent teacher na lang. So, dinhi ang usa ka estudyante mahimong tutor tas ang isa mahimong tuti or iyahang tudloan. Nakadepende lang sa ilang pagkabalo sa isa ka leksyon. Pair tutoring is a flexible, pair-mediated strategy that involves students serving as academic tutors and tutees. So, pair tutoring, it is flexible also because kay ang mga estudyante mismo ang magtinabangay isip academic tutors and tutees. Mas sayon masabtan ang leksyon tungod kay per language ang gigamit ug mas comfortable sila malinaw ug mutuon sa mga ingon niya na pamaagi ma-boost ang ilang confidence, ilang cooperation ug academic performance sa mga estudyante. Pair tutoring may be in any of the following. So number 1, same age pair tutoring. This is an approach wherein one child instructs another child on materials on which the first is an expert and the second is a novice. So sa same age pair tutoring is an approach kung asa ang usa ka bata magtudlo lang sa iyang ka-same age. Ang first child mao ang expert sa lesson samtang ang second child mao ang novice or magkat-on pa lang. Bisan pareho sila o ganang age pero mas makahibalo man ang isa sa leksyon maong siya ang kanang mahimong tutor sa isa ka bata. Siya ang mo-guide ug mo-explain gamit ang mga simple ug klaro nga mga language. For example, si Hajime maglisod siya og sabot sa gibasa nga story, pero si Joanna maayo ana. Motong si Joanna ang kanang motulo ni Hajime og magpasabot sa iya ana na story. Aside pud ana, kay same age man si Joanna og si Hajime, mas dali ni Hajime masabtan kung unsay gitudlo ni Joanna og dili pud siya maglisod mangutana kaedad raman sila. Number 2, cross-age pair tutoring. To teach or review a skill, older students are paired with younger students. The older student acts as the tutor while the younger student serves as a tutee. Ang cross-age pair tutoring is a strategy kung asa ang mas tigulang nga estudyante e pares sa manghod nga mga estudyante aron magtudlo or mag-review og skill. Ang older student mao ang tutor samtang ang younger student mao ang tutee. Tungod kay mas daghan nag-experience ang older student, mas sayon niya ma-explain ang lesson sa simple ug mas klaro na pamaagi. For example, sa eskwelahan, ang grade 6 pupil or estudyante ipares siya sa grade 3 nga estudyante para sa ilahang reading activity. Ang grade 6 mao ang tutor, tapos ang grade 3 nga estudyante mao ang tutee. Ang grade 6 mao ang nagtudlo sa husto nga pagbasa o pagsabot sa istorya, samtang ang grade 3 mao ang tutee nga pinaagi sa cross-age pair tutoring, mas mo-boost ang ilahang reading skill sa younger student og ang responsibility sa older student. Number 3, class-wide pair tutoring. This is based on reciprocal pair tutoring and group reinforcement in which a full classroom of students actively participates. So class-wide pair tutoring is based on reciprocal pair tutoring and group reinforcement, wherein the whole section actively participates in any learning activities. Ang mga estudyante by pair sila tapos mag-swap sila og role kung tutor ba or tutee sila.
Kini nga activity is maka-experience gyud silang tanan kung kung mahimo silang tutor, mahimo silang tutees. So kani nga mga activity is kanang nindot pud siya nga strategy ba kay aside nga malingaw ang mga bata ug makakat-on, naapoy mga reward na mga ilang ma-receive. Benefits of pair tutoring. First bullet, learners perceive tutors who are their peers since they are cognitively and socially connected. Mas ganahan ang learners kung ang ilahang tutor is ka same age na nila o ka same level samot na kung classmate ra pod nila, mas dili sila mailang o ganahan sila maminaw. Tapos kung mangutan na sila dili sila mahadlok. Second bullet, it is a successful method of enhancing student achievement, particularly for students who are at risk of dropping out. Ang pair tutoring is effective labi na sa mga estudyante nga hapit na muundang sa ilang pag-eskwela. Mas ma-motivate sila kay tungod kay ang ilahang tutor or ilang ka-pairs is ilaharang ka-klase, so ganahan sila kanang magtuon, dili sila mahadlok or maawlaw sa ilaha. The third bullet is many kids perform better in brief and structured pair tutoring program. Dinhiya, daghang bata ang maayo sa ilahang performance kung nindot o klaro ang ilahang pair tutoring or ilahang mga ka-pair. Kay structured ang activity, dili sila ma-focus o dili sila ma-overwhelm pero ma-focus gyud sila. The fourth bullet is students benefits academically from practice and in paired language that is understandable to them. So students improves academically tungod kay na sila'y hands-on practice. Og ang explanation kay gamit ang pair language. Mas simple og sayon masabtan kumpara sa formal nga teaching. And the last bullet, it improves tutor, tuty discipline, self-esteem, cooperation, and pair relationship. So, ang pair tutoring is makahelp with sa mga learners para ma-develop or ma-boost nila ilahang self-confidence, ilang kanang cooperate sa ilahang mga classmate, then pag-pair relationship sa ila. So now we are going to tackle about guidelines in conducting pair tutoring. So letter A, determine the learner's individual skills for each student subject that requires development. So sa letter A is tan-awon nimo kung asa kusog ang imong student, then asa sila naglisod, then aron mahibaw-an nimo kung asa pa sila ang itudluan na need pa nila i-improve, then tabangan nimo. So mao siya ang letter A. So letter B is create a schedule for the per tutoring activity and identify tutors and tutees ahead of time. So sa letter B is maghimo kag klaro nga oras, then adlaw sa per tutoring kung ano sa mag-tutor. Then assign nimo siya daan ang kinsa ang tutoran, then kinsa pod ang tutor. Then C is provide explicit instruction on what and how to execute the identified activity, who to tutor, and how to deal with the tutee. So sa letter C, ipasabot sa tutor kung unsang buhaton, then unsaon pagpasabot sa lesson, then kinsa ang tudluan, then unsaon pag-atiman sa tutee aron kanang tutee sa karong nga pamaagi. So letter B is prior to the activity, identify specific learning activities, supplies, and proper tutor behavior. So sa letter B is andamon nimo ang imong mga
activities, mga learning materials, mga rules, at effective ang imong pag-tutor, ng imong per-tutoring. So, then E is if necessary, create individual modules and worksheets for pupils. So, this sa letter E is maghimo kag laing-laing module or worksheets nga angay ra pud sa level sa imong students sa ilang kinahanglanon. Then, F is plan learning assignments that begins at the learner's basic level of ability and progress to more advanced ones. So, sa letter F is sugdan nimo imong lesson sa mga basic pa ng mga lesson. Then, dayon imo din siyang kanang hinahinayon siya og palisudon samtang nagka-cut-off pa itong students. Then letter G is provide tutoring activity feedback and keep a record of the students' activities. Then there is a G is sortihan nimo imong students kung unsa ang sakto, then unsa pang angay nila improve para ma-aware sila, then i-list mo ilang progress also para masubaybay ang ilang pagkat-on. So, mano siya ang mga guidelines in conducting per-tutoring. So, next is, mano siya ang example sa per-tutoring. So, naadara ang tulo ka subject, reading, mathematics, spelling. So, date and time. So, laylay siya mga date sa Tuesday, lahi, reading. Sa Wednesday, lahi po, mathematics. Then Thursday, spelling. So, nga po yung time gara 4 to 4:30 p.m. Then, ang learning task sa reading is to improve reading of sites. So, makakuha og knowledge ang students about reading of sites, words, and vocabulary. Then, pagka Wednesday, lahi na po na subject about mathematics na po, about mastery of the multiplication facts. Then sa spelling, na po is spell words correctly. So, ang iyang tutor is si Annie sa Tuesday sa reading, then sa mathematics si Jessie, then sa spelling is si Beth, then yung tutor sa Tuesday is si Ken, then hila po na student, si Trex na po sa mathematics, pagka Wednesday. Then sa Thursday, hila po na bata si Karen. Then, so ang materials na ilang panggamiton, so ang materials na gamiton sa reading, nagamit siya og word cards of sight words, cut out letters, then tutor's worksheet. Then sa mathematics, nagamit po siya flashcard, Lego blocks, tutor's worksheet. Then sa spelling, nagamit po siya word cards also. Then with picture, word cards with missing letters of the word, then tutor's of worksheets. So, mali siya iyang panggamiton aron mas masabtan sa students ang iyang lesson. Then, muna dahil ni ang procedure kung unsaon niya pagbuhat, unsaon niya pagtudlo no, sa iyang lesson. So, diri sa reading na siya review the phonetic sounds of letter, present the sight words, and sa mathematics na po siya mag-present siya multiplication facts of table. Example is 2 times 3 equals 6. Then, there is a spelling, mag-present po siya word card with picture. So, next is say with clearly phonetic sound of every letters in word. So, mano siya ang mga procedure na ilang pang buhaton aron mas masabtan jud sa students ang ilang lesson. No? So, mano siya. Then, last is feedback and assessment. So, sa reading, so magamit siya worksheets. Then, count the number of sight words read correctly by the tutor. Describe how per tutoring went through. Then, sa mathematics, nagamit po siya worksheets na ansiran sa mga tutors.
Then, also sa spelling, gamit po siya worksheets. So, ang feedback ug assessment, diri na nato mahibaw-an ang atong students if makasabot ba jud sila sa imong lesson. Then, diri po nato makita kung asa sila naglisod, asa pa nila need pa i-improve, need pa nila tudluan. So, importante jud ang feedback when it comes sa pagtudlo, when it comes sa mga activities na atong pangbuhaton aron as a teacher, aron masayra nato, maila-ila nato itong students, no, na siya. So, that's all for our topic. Thank you for listening.